bangko, convenience store, mall, at mga remittance center. Ilan lang ito sa mga establishmentong paulit-ulit na binibiktima ng isang grupong matagal nang nasa radar ng mga otoridad, ang Ozamis Robbery Group, isang sindikatong umusbong matapos magkawatak-watak ang kuratong Balileng. Sa likod ng maraming kaso, isang pangalan ng paulit-ulit na lumilitaw, Ricky Cadavero alias Kambal. Hindi mukhang leader ng malaking sindikato. Maliit, malaki ang tiyan, maliit ang braso at binti. Pero sa mundo ng iligal na operasyon, si Cadavero ang isa sa pinaka-agresibo, pinaka-madulas at pinaka-delikadong personalidad na nakasalamuha ng mga investigador. Ayon sa mga ulat, hindi lang iisang grupo ang konektado kay Kambal. May sarili siyang operasyon, may sinusuportahang iba pang galamay, kabilang ang grupong pinamumunuan ni Dionisio Capando, parehong galing Ozamis, parehong may malalim na impluensya sa mundo ng krimen. Isa sa pinakamalagim na kasong itinikit kay Cadavero, ang pagpatay sa dating kasamahan na si Fernando Canillo, kasama ang asawa at 3 taong gulang na anak. Ayon sa investigasyon, pera ang ugat. Di umano'y tumakas si Canillo, bit-bit ang pondong nakalaan para sa operasyon nila ni Cadavero. Dito, unang nasipat ng mga autoridad ang estilo ni Kambal. Brutal, mabilis, walang pasintabi. Taong 2012, sumabog ang isang operasyon na ikinampisa ni Cadavero sa pinakamalaki niyang kontrobersya, ang pag-rescue sa 3 Chinese nationals na sangkot sa bilyong pisong sa Cavite. Habang papunta ang convoy sa hearing sa 13 Martires, 20 armadong lalaki ang biglang humarang. Kinuha ang mga suspect at isinakay sa puting van. Ayon sa Intel, 40 hanggang 50 milyon ang bayad sa grupo ni Kambal para sa operasyong iyon. Sa puntong ito, malinaw na sa mga pulis, ang grupong Kambal ay hindi ordinaryong sindikato. Mula 2011 hanggang 2013, 22 kaso ang konektado kay Cadavero. Ngunit sa kabila nito, lumulusot siya, lumalabas muli at tila may proteksyong hindi basta-basta. Naaresto siya noong 2012, ngunit nakatakas makalipas ang halos 2 buwan. Taong 2013, muli siyang nahuli kasama si Kulot. At dito naingay ang investigasyon. Habang nasa sasakyan ng mga pulis, nagmakaawa si Cadavero. Humihiling na makita ang ina at paulit-ulit na ipinakiusap na bantayan sila ng Commission on Human Rights. Para bang alam niya ang mangyayari. Pagbalik mula sa inquest proceeding, bulagta ang 2 akusado. Ayon sa pulisya, nang agaw daw sila ng baril at may naganap pang rescue attempt. Pero ilang araw lamang nabasag ang bersyon ng pulis. Isang escort ang kumanta. Ibinunyag niya na walang rescue attempt, walang nang agaw ng baril. Sila mismo, mga pulis, escort. Ang bumaril mula sa harapan ng sasakyan direkta sa windshield kung saan nakaupo sina Cadavero at Kulot. Mas nakapagtataka pa, tinanggihan umano ng escort team na gamitin ang sasakyan ng Bucor at ayaw ding pasamahan ng tauhan ng Bucor sa biyahe. Ano ang dahilan? Sino ang nag-utos? At bakit kailangan manahimik ang leader ng Ozamis Gang? Hanggang ngayon, walang malinaw na listahan ng mga opisyal na posibleng sangkot sa planadong pagpatay kay Ricky Kambal Cadavero. Isang leader ng sindikato na maaring may nalalaman at maaring may gustong ibaon ng katotohanan sa isang kaso kung saan sindikato, pulisya at posibleng mas mataas pang kapangyarihan ang magkakatali. Isang tanong ang hindi pa nasasagot magpasa hanggang ngayon. Sino ang tunay na nagpatumba kay Kambal? At ano ang pilit na itinatago? Paki-comment down below, mga kaibigan, ang inyong mga saloobin sa kaso ni Kambal.